Durana ini Master Mariner, Maritime Training Manager, and Founding Chairman ng Amsara MPC. Hey girl, what you doing down there? Dancing along every night while I live right above you. I can hear your music playing, I can feel your body swaying, one floor below me. Okay, maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat na ating mga taga-subaybay. Ito po si Juvie de Guzman. Sa po na ating programa sa Kakampi Online. At syempre, narito po tayo ngayon sa Rembrandt Hotel kung saan katatapos lang po na ating mga liga ng mga broadcasters sa Pilipinas na dinaluhan ng napakaraming mga taga-media. At syempre, kasama ko dito aking mga partners dito po sa ating programa na narito. Yes, unahin natin. According to age, According to age, kasi mas mas better talaga sa Okay, narito po si Bel Garcia para magpakilala sa inyo. At syempre mag-invite din. Kakampi online tayo. Okay, magandang tanghali po sa inyo lahat. At sa milyon-milyon tagapakinig ni Ate Jovie de Guzman, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Yes. Talagang ako po ay isa sa mga tagahanga ni Ate Jovie at ako'y nagagalak na ako'y kanyang naimbitahan at naimbitahan dito at napagsalita. Ako nga po pala si Bel Garcia, currently the President of the Bloggers Association of the Philippines. Ngayon po, iimbitahan ko po kayo. Can I invite them, Ate Jovie? Every Monday po sa Bloggers sa usapan sa Rembrandt, 9 o'clock, 9 a.m. to 5 p.m. ang amin pong usapan sa Rembrandt. Lunes hanggang Lunes, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Opo. So, lahat po ng mga medical mga media practitioners sa print, TV, and broadcast, I'm inviting you to attend our media forum. At inimbitahan ko po rin kayo na dumalo. Bukas, Friday, ang aming pong professor bukas, si Professor Kenito Renson ng Philippine Star at ng Sportscaster TV. So, marami pong guest bukas. Ang mga participants kasi po, alam niyo naman, very famous si Kenito. Po kayo doon, maaga po kayo, alas 12 pa lang, andun na kayo para makaupo po kayo kasi limited lang po ang seat. So, ayun po, at sana po na ipaiwanan po ang aming announcement at nagpapasalamat po ako kay Ate Jovie sa pagbibigay niya ng pagkakataon na to na mai-announce po namin yung mga schedule event. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo lahat. Thank you very much. So, yung kaagapay po natin sa pag-lingkod at syempre kasama po niya si Tita Carmen na lagi po na hyper talaga, very active sa usapan sa Rembrandt. Kaya lang po, paumanin po pagka minsan dahil na naman meron tayong mga schedule na dapat na yan. Pero I'm sure by Monday nandiyan na ako kasi yun ang promise ko kay Weber. Okay, ngayon naman, may isa pa tayong kapartner dito. Siya naman po ang presidente ng matuwid na halalan, no? Sa 2013. Talagang tuwid, walang liko. Alam ko anong ibig sabihin sa pero ipapaliwanag po niya. Sa ngayon po natin programa sa Juvie de Guzman presents Let's Talk on the Air. Yes. Maraming salamat Ate Jovie, no? Oo. Alam mo, exciting tong palabas ni Ate Jovie. Napapanood ko to eh. Alam mo ba, maraming OFW yung nakikishare, kumakanta sa show niya, no? Dito ba yun? Oo. Anyway, ako nga pala ang spokesman ng Matuwid na Halalan 2013. Ayan, sobrang tuwid, no? In the spirit of transparency, ito po ay ating i-educate yung mga botante, no? At yung mga kandidato, ihaharap po natin sa iba't ibang hamon. Mula sa usaping Saba, pagtitling sa Saba, at saka yung ating transparency regarding sa kanilang kampanya kung saan ba nanggagaling ang pondo. At siyempre hindi natin
isasantabi yung pagkakaroon ng negosyo, pagiging entrepreneur ng mga botante, no, mga botante rin. Tuturuan din natin sila kung paano mag-promote, no, kung paano ba nag-iisip ang isang strategist ng mga ang strategist ng mga komisyon, no, paano sila mag-isip, saan kukuha ng boto, saan may konserbatibong boto. Alam mo, abangan niyo to sa susunod na programa. Next week, ilalabas po natin ang pinaka-detalye nyo sa website po at saka sa blog site. Ayan. Kasama rin po natin, may introduce din po tayong bagong trabaho. Speaking of maraming walang trabaho, isi-share po natin. Isang half billion industry ang ating i-introduce. Yung tinatawag po nating, abangan nyo, no? Technology evangelist, no? Technology evangelist. Parang hindi po ito yung sa Bible na evangelist, ano? Kaya po naging successful ang Microsoft, kaya naging number 1 software brand, no, sa buong mundo is dahil sa sinatawag nilang Microsoft Technology Evangelist, no? Ito yung mga vloggers, no? Nagpo-promote na sila na wala umaga hanggang hapon sa opisina ang gamitin tungkol sa Microsoft. Ngayon, yung mga botante naman, ini-encourage namin yan na we will populate this technology evangelist, mga botanteng Pilipino. Ayan, susubukan po natin ipunin sila ngayon buong March. Ngayon, sila po maghahanda ng katanungan, ha? Titignan po natin ang performance ng mga katanungan, ng mga kandidato. Titignan natin yung mga performance nila, lalo yung mga senatorial sa mga ikakasang mga challenges. Isa po sa nagpadala ng challenges sa ating vlog na matuwid na halalan ay si Senatorial Greco Beltica. Isa po sa kanyang challenge ay sana po i-reveal nila kung saan nanggaling yung kanilang nilang fund campaign. Baka kasi ang sinisiguro lang ng ating senatorial board yung hindi magamit ang pondo ng bayan ang kanilang ang tinatawag na PIDAP, no? Ma-reveal din kung sino yung mga pakikisamahan later on na siyempre bayad sa utang na to, bayad. So napakaganda. Ang umpisa lang po kasi excited din po kaming makasama ang mga vloggers, ang Vloggers Association ni Manong Bear, no? Yan. So, si Kuya Bear. Ang Ilocano yan. Para sa mga kababayan natin, Ilocano ko sa Ilocos kasi ako nagbabakasyon eh. Ay, nako. Hindi, wag na ako masama yung Kuya Bear kasi isang pagdalang yan pag ikaw ay nasa Ilocandia. Ayan. Wala mo si Manang Jovi. Manang Jovi, nagpapasalamat kami, ha? Oo. Ate Jovi, nagpapasalamat kami from the northern part of the country ng Pilipinas, no? At siyempre, maganda. Nalulubot na tayo. Walang opening pa lang to sa pagpapakilala sa Matuwid na Halalan 2013. Hindi sa susunod mo bang programa. Inihahanda lang po natin ang pinakadetalye. Actually, kami po yung magkakaroon ng media forum tuwing Sabado sa Kabayan Hotel. Abangan niyo po, ipapaliwanag po natin yung mechanics, no? Kung paano po natin i-introduce at kung paano natin populate yung sinasabing technology evangelist. For the meantime, Ate Jovi, maraming salamat sa pagkakataong ito. Muli, ito pong spokesman ng Matuwid na Halalan 2013. Vloggers po. Ako, punta po kayo. I-like nyo na rin po yung aming Facebook page. Pati po, makikita nyo rin po doon ang aming Twitter. Ayan. Malulugot na yung tato si Jovi, ha? Okay, maraming salamat po. At syempre mga kaibigan, tayo naman po ay narito para suporta ng AMS Party List, ang number 6, no, ng Alliance on Media Showbiz. At syempre, suportahan niyo rin po ang OFW Family, number 4 naman, ni Ambassador Wendy Guerrer. Syempre, alam niyo, nasa naman yun nasa tao
naman niya kung sino yung gusto nila. Ang importante pareho natin kaibigan na tayo, OFW tayo, media tayo, showbiz tayo, isa pa ba tayo, di ba? Ngayon, ang maganda lang dito Kuya Ber, no, Ating Yoli, yung sino man yung manalo sa kanila, at least ano tayo, di ba? Yun lang importante kasi hindi tayo pwedeng ito lang yung atin, wala namang ganun eh. Kasi bilang isang media, neutral tayo. Yan. Yan. Kaya po, supportan niyo rin si Christian Señores na para senador at si Greco Belica para senador pa rin. O si Bal Falcone para Democratic Party List, ayan, of the Philippines. Ano mo yun? Nagkagulo na. Ay, Kuya, Democratic Party of the Philippines. Okay. At syempre mga kaibigan, magbabalik po ang makalipas lamang ng awitin mula sa ating kasama sa UK London. Ayan, ang UK London po si Ed Tinoso. Babalik po ako after ng kanyang awitin. At hello po sa kanyang fiancé, si Rose. At of course yung mga ano dyan, yung mga fiancé, yung mga mag-aasawa na naku. Congratulations po sa inyo lahat. At sa lahat ng mga staff ng Rembrandt Hotel. Maraming salamat po sa kanilang liga. Gusto ko kasi kami regularly na nagtutuloy the liga ng mga broadcasters sa Pilipinas. Okay, babalik po ako, makalipas naman yung awitin. I believe for every drops of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkness night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe above the storm, the smallest play will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na! Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na! Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan! O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig,
ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life had been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me, and you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, all but life is dead. That is my belief. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang rin ba? Kung kayo ay kabilang sa organized group, kasali din kayo. Eh si Aling Guring na member ng sponsored program, kasali ba? Sinabi mo pa. Ano-ano naman ang mga serbisyo na kapaloob sa PCB1? Sus, napakarami. Urinalysis, konsultasyon, lipid profile at marami pang iba. At lahat yan, sagot ng PhilHealth dahil miyembro tayo. Naku, ba't di mo naman sinabi agad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumari para makasama. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 441-7442. Okay mga kaibigan, nagbabalik po ako. Dito po tayo ngayon sa Ramrad Hotel. Ito po si Juvie de Guzman. At maraming salamat sa alutin mula sa UK London, kay Etinosa. Ayan, para yan sa mga friends niya, sa family niya na nandyan po ngayon sa UK London. At nandito rin sa Pilipinas, siyempre, yung mga taga-subaybay po na ating programa, sa Juvie de Guzman presents Next Saturday. At kahapon nga po, ay sinelebrate po, na-extension na kaya, baka bukas po, italabas po natin ang ilang mga magagandang nangyari po kahapon dyan po sa Marikina City kung saan ay pinuntahan po natin ang napakabait na bata na nag-celebrate po ng 7th birthday po niya si Don
At syempre nagandun po tayo ng surprise birthday party sa kanya. At natuwa naman po ako kasi naging successful po yung kanyang birthday party dahil po dinaluhan po na kanyang mga classmates sa school at syempre na kanyang mga friends. So, alam niyo, isang malaking bagay para sa isang batang walang kasama, syempre walang magulang for the meantime dahil po ang kanyang ama po ay nasa labas ng bansa at syempre ang kanyang ina naman po ay wala na rin kaya po naging bahagi po tayo ng kanyang napakasayang kaarawan. Yan. Happy 7th birthday kay Denver de la Cruz Navarro. Maraming salamat po. At salamat din po sa aking uncle na siya po nga nag-drive ng kotse po kasi kahapon po kung wala po siya, di po makakarating. At siyempre salamat din kay Roger Pelano na siya po ating photographer, no? At of course, maraming salamat din po sa mga nakibahagi po, si Lakay, of course, si Jiri Nelson Italiano, andyan din po si Ma'am Eds, no? Si Ma'am Eds, kahapon kung nakasama ko ng biglaan. At syempre, ang taglano niyo po yung surprise guest ko po bukas, na si Linod Guzman, na siya po ang aking bagong makakapartner sa ating programa ay sa Sunday, yan po sa Kakampiyo Online, ang kapisanan ng mga kamag-anak ko migrante magagaling Pilipino. At syempre, ngayon hindi pa mo natin alam sila magiging guest natin for tomorrow, no? But then, papasalamat din po ako dito po sa mga friends natin na lagi po nakantabay ngayon dahil ang gusto lang po natin ay makapagbigay po ng ligaya at saya. Gaya po sa sabi ng Bata de Rey Señores, magbigay kay Judy ng ligaya at saya sa ating mga taga-subaybay. At ako po naging spokesperson ng OFW Family Foundation Inc. Na kung saan ito po ay kasama ko po si Sarah Balabagan. I'm so glad na ito po maging successful po sana sa lahat ng mga events po natin. At syempre, back to our career po tayo ulit. Magbabalik po tayo. At wish ko lang, syempre, alam niyo naman maraming naghahangad na bumalik ang ating figure. Pero alam niyo, tayo naman normally, ay kung ano yung ating routine na ginagawa po natin, ayaw po kasi ng peke, no? Ayaw natin yung nagpapasexy para lang sa mga ilang tao. Hindi natin kailangan magpa-sexy kasi asset po tayo. Hindi po tayo liability. Kasi ayaw po natin makatagpo ng tao na ang mahal lang ay yung itsura, hindi yung puso at damdamin ng isang tao. Kaya po, kung kayo po yung magmamahal, hanapin niyo po yung taong mamahalin kayo kung sino kayo at ano kayo. Hindi yung bibigyan kayo ng condition, no? Mahirap po yan. Ang kailangan po nating mahalin na yung mga taong panghabang buhay, hindi yung pan-display lang o yung sinasabing pansamantala lang. At napakahirap po na makatagpo ng mga kakilala na materialistic, mahilig sa gamit, mahilig sa pera, mahilig sa mga kung sino-sino lang, at hindi namimili, no? Tayo po naghahangad ng isang mabuting maibabahagi sa ating sambayanan. Marami kasi nagtitext sa atin, kaya pinapaalam ko sa inyo, lalo na yung mga kabataan, kaya tayo po maghahangad ng isang taong mamahalin. Mahalin nyo na yung taong alam nyo na hindi kayo iiwan, ano man ang maging itsura ninyo, ano man yung maging inyong nakaraan, di ba? Hindi yung parang ginagawa lang kayong pag-display dahil maganda kayo, dahil sexy kayo, dahil guwapo kayo, dahil macho kayo, hindi na ganun. Marami kasi akong mga questions na natatanggap, no? Kaya po yun yung comment ko dun sa mga nagbibigay sa atin ng mensahe sa ating email, no? Yung nakikinabang sa aking mga information na ibinabahagi lang sa Facebook. Maraming salamat po sa appreciation nyo. Salamat sa mga nagla-likes. Yan, importante po yan. At alam nyo, sa buhay ngayon, kailangan do what makes you happy, no? Hindi yung parang hindi ka naman masaya pag wala kang pera, hindi yung parang gusto mo lahat ng bagay na sa'yo, mahirap yung hanapin mo yan. Kaya ako naman, I'm so glad na pinagkaloob ng Panginoon ang mga bagay na gusto ko mangyari sa buhay ko, ipinagkaloob
kaloob ang mga nais kong gawin, no? At naging successful po tayo bilang isang singer sa ibang bansa. I'm so glad na lahat ng mga partners ko ay nandiyan at patuloy na nagpapasalamat, nakikihagi sa ating mga advokasya. And we're so glad na tayo po naman ay walang humpay sa ating mga ginagawa, no? Lalo na ito nga ang bahagi ng ating pagharap sa publiko ay malaking bagay, no? Kaya nagpapasalamat din ako sa ilang mga senatorial candidates, sa mga congressman candidates, kagaya ni Johnny Oro at yung kanyang pamilya, no? Yung kanyang fiancé. At syempre, nagpapasalamat din tayo dun sa mga party list, sa mga konsehal, no? Na talagang kinukuha yung ating servisyo para makasama. Salamat po sa tiwala. At saka hello kay Hazel Sineres, kay Hannah Sineres, at sa kanyang mga kapatid, no? Mabuhay po ang OFW Family Club Foundation Inc. Of course, ang OFW Family Party List number 4 sa party list po. At nandiyan niyo po ang AMS, Alyansa ng Media at Showbiz, number 6 naman po sila, party list yan. Bahala na yung decision, basta importante, magtulungan po tayo. Ang importante ay makasama po natin sila sa servisyo publiko. At ngayon po, magbibigay tayo ng isang awitin uli mula sa Al-Kubar, Saudi Arabia, mula kay Mr. Aris Villanueva, para sa lahat ng mga tagahanga niya, mga kaibigan, kamag-anak at kapatid. At syempre, yung mga mahal niya sa buhay para sa inyo lahat. Alay ba? Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako, nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako, nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko, love kita, pag-ibig ko, love kita, pag-ibig ko, love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago, lagi sanang isipin ako, kasi ang kinabukasan ko nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko, love kita, pag-ibig ko, love kita, pag-ibig ko, love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko, love kita, pag-ibig ko, love kita, pag-ibig ko, love kita, love kita, pag-ibig ko. To dream the impossible.
the brader not go. Oh, try the unrightable wrong. To love pure and chaste from afar. To try when your arms are too weary to reach the unreachable star. This is my quest to follow the stars, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pose, to be willing to march into hell for the heavenly cause. And I know if I only be true to this glory of quest, touch my heart, will life peaceful and calm when I'm led to my way. And the world will be better for this. That one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable Mare, may bago raw benefit package ng PhilHealth simula April 1. Di kaya chika lang to? Mare, totoo yan. Yan yung tinatawag na Primary Care Benefit Package. Ano namang serbisyong nakapaloob dyan, Aber? Aba, napakarami. Kabilang dyan ang libreng konsultasyon, CBC, chest x-ray, urinalysis at marami pang iba. Sino naman ang pwedeng mag-avail niyan? Lahat ng miyembro ng sponsored program, organized group at OWP at mga dependents nito. Ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa health center. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 441-7442. Hangat nila sa'yo, maayos mong buhay. Nagsikap, nagtiis ng dahil sa iyo. Mula sa iyong pagsilang, sila ang iyong gabay.
ating magulang. Pagpapasensyahan kahit sila ganyan. Pagpunan na rin kung may pagkukulang. Tutal saglit na rin ang kanyang buhay. Anong nangyari ngayong tila lumimot ka? Di mo na pinapansin, minsan lang maalala. Hey girl, what you doing down there? Dancing along every night while I live right above you. I can hear your music playing, I can feel your body swaying. One floor below me, you don't even know me, I love you. Oh my darling, knock 3 times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe if the answer is no. Oh my sweetness means you'll meet me in the hallway. Whoa, whoa. Twice on the pipe means you ain't gonna show. Okay mga kaibigan, magandang araw po at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Kakampi Online, ang kapisanan ng mga kamag-anak na migranteng Manggawang Pilipino. Well, katatapos rin lang ng usapan sa Rembrandt kung saan ay usapan nila tungkol sa stem cell ng grupo ng Philippine Medical Association o PMA. At we're so glad na halos kasabay din po kasi naligaw mga broadcasters ng Pilipinas, no? At dito nga po ay napag-usapan yung tungkol sa stem cell, the do's and the don'ts, no? But then mukhang nagkakaroon ng medyo, sabi nga pagkakaroon na medyo malaking problema, no? Medyo na malaking problema. No? Maraming benefit para sa mga motor at available sa stem cell, pero may disadvantage naman dun sa mga ilan na hindi available. Pero ito po naman alam po lang po i-assure nila na tayo po ay meron, no, pagkakataon, no, na maibahagi itong programa ng PMA para sa mga mahal nating mga kababayan, no. At ito po naman happy ang lahat, no, na maipamahagi nila ng kanilang magandang sistema. At ito po makatulong, alam nyo na, pag sinabing di tayo makakapagbigay ng maraming problema sa lahat ng ating mga kababayan. Ito yung ito po yung pag-asa natin, no? Pag-asa ng mga nais, no, na kung naging na maging bata. O, di ba? Ako naman naging bata sa akin ng puso ko. Never natatanda ang puso ko dahil tayo po nagmamahal sa mga kaibigan at sa mga tao nagmamahal din sa atin. Siyempre, mahal din natin sila, di ba? Kailangan natin gantihan yung mga taong nagmamahal sa atin. Meron mga nagsasabi, masyado tayo madrama, pero nagpapakatotoo lang tayo. No? Kasi minsan, mahirap kasi yung hindi nagsasalita, yung walang pinapakita. Hindi na pala mga babae, likas na showy. Sino ko yung ang mga babae likas na showy? Alam mo yung showy? Kung ano yung nafe-feel sinasabi, hindi sila yung plastic. Ganyan ang babae.
O, diba? Hindi. Pag buhay mo tao, pinapakita mo, hindi kagaya ng mga lalaki, tinitake lang nila. Parang reverse eh, diba? O, ito nga ating yan. Explain mo nga yan. Explain mo na kung anong Sus Mario. Pero, i-justify mo yung sinasabi ko. Oo, kasi nga ang mga kababaihan masyadong vocal. They want to show off their beauty and inner and outside yung beauty nila. Saka napapansin mo parati nag-makeup sila, di ba? Nag-lipstick, tapos nagpalalagay ng mga powder sa mukha. So gusto nila makita yung physical beauty, not only the inner beauty. Kaya mas revealing ng mga kababaihan. At syempre, gusto nila maging pleasing sa mga nakakita. Ay, si ganito, si ganyan, ang ganda-ganda ngayon. Kaya tuwang-tuwa ang mga kababaihan, lalo sila nagpapaganda. Pero that's not necessarily mean na pinitin na yun. Talagang likas lang sa mga babae magpaganda. Siyempre, at kapag nakakita naman tayong kalalakihan na isang magandang kababaihan, di ba, na-inspire tayo, sana ganyan naman si Mrs. maganda rin. Sana ganyan din naman si Gerton, maganda rin. Sana ganyan din yung aking mga anak, maganda rin. So, maganda ang magiging kalalabasan because we admire beauty. So, beauty has many definition, di ba? Beauty is inside out. Yes, so sa mga listeners, ilabas natin ang kagandahan ng ating sarili, hindi lang physical, pati yung ating sa loob natin. Mapapakita natin yung aura natin, maganda. Naku, si Ate Joby, ang ganda-ganda ngayon. Kano ang saya-saya, doon pa lang sa bahay nila, yung mga kapitbahay nagpapasaya na, nakangiti. Diba? Ang pinakamaganda natin na ibibigay sa ating mga hindi kakilala o kakilala man, yung ating ngiti. Tignan mo, ngiti ka, smile ka. Pag mag-smile ka, gagantihan ka rin nila ng smile. Diba? Pag sumangot ka, gagantihan ka rin ng simangot. Kaya kailangan parati tayo nakangiti. Kahit na nasa labas tayo ng bahay, nasa loob ng bahay, always smile kasi yun yung nagpapaligaya sa lahat. Ang maganda ng pag-umaga, smile ka na para makakahawa ka sa mga kaibigan mo. Pag mag-smile, nakakaaka ito ng magandang hanap buhayan. Lahat ng kausap mo, close ng contract, ang laki ng kikitain. Kahit pag nasa sales kayo, kahit may trabaho kayo, baka mag-promote kayo, kaka-smile, smile. Smile and the world will smile at you. So ayan, Ate Joby, for sharing. Thank you for sharing. Ako, salamat Kuya Ben. Alam mo, happy ako na narinig ko yan sa'yo. Kasi bihira ka sa mga kalalakihan ng showing, no? Alam mo, ang mga lalaki kasi, parang baliktad eh. Kahit na mahal ka, ayaw pakitang mahal ka. Kahit na maganda ka, ayaw niya sabihin maganda ka, ayaw sabi gano'n. Observer. Ayan. Ayan. Oo. Kaya ako buti pa babae na lang. Ayan. Bahat yan. Oo, ang mga lalaki, ganito yan. Eh kung kapag gusto nila ang babae, hindi yan muna magpapakita ng gilas. Obserbahan ka muna yan. Yung babae, obserbahan nila. Ang babae naman, kapag may gusto sa lalaki, nagpapakita ng gilas ka agad. Alatado ka agad na may gusto sa lalaki. Ganun ang ano dyan. Pero may mga babae naman na nakaka-control sila sa kanilang pagkakagusto. Pero bibili lang yung gano'n mga babae na nakakontrol ang feelings nila towards sa lalaki. Kaya mas marami ang mga babae na nagpapakita nila na may gusto sila sa lalaki. Okay, maraming salamat ako Ate Yalia. Direct from girl's mouth yan. At maganda nga kasi at pinapaliwanag din niya kung ano yung turo na turo ng mga kababaihan. At syempre, we're so happy naman na tayo naman po nagpapursige at meron na tayong mga pasalamat na ipinapahatid po dito. At of course, marami rin tayong mga magagandang balita, no? Yung sabi nga, ang babae mo, hindi mo na-challenge
dun sa mga taong hindi nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kanyang partner. Mas nag-challenge siya doon sa tao na nakikitang nagpapahalaga siya sa kababaihan, no? Hindi dahil sa itsura, yan, kagaya na sabi ko. Kasi alam mo kayo, may mga tao kasi na parang gusto nila yung babae pang display. Which is, hindi naman panghabang buhay na partner. Diba? Usually ganun eh. Masyado silang particular doon sa itsura. How much more naman yung ugali? Yung ugali naman. So, yung inner character, mamanifest yan sa mga turo sa atin ng mga magulang natin. Kasi sabi ng nanay natin, parents natin, kailangan respetuhin natin ang matatanda, parati tayong magbibigay ng paggalang. Diba, nawawala na yung mga pagmamanos ng mga nakakatanda. Pag yung mga kabataan, yung mga teenagers, kailangan, pag tumadaan kayo sa isang bahay, mano po, magandang umaga po. Saka nawawala na yung pagyayaya kahit na sabihin natin pag oras ng tanghalian o agahan o gabihan. Kain po kayo, aalukin naman natin yung mga bigdadaan kasi nakakatuwa yun ng puso pagka nagbibigay ka ng importansya, di ba? Tapos magbibigay kayo ng galang, magandang gabi po, nanay, tatay. Di ba ang sarap pakinggan? Kuya, ate. Gamitin po natin yung mga salitang respectful para naman yung mga kausap natin, rirespetuhin po tayo. At kung yung mga kabataan naman, tatanda na sila, yun yung mapapamana natin sa kanila yung mga magiging anak ninyo. Magiging mabuti rin sila, may paggalang. Kaya nakakalimot yun, meron tayong distinction as Pilipino eh. Alam mo, tayo lang yung nagmamano po. Ibalik po natin yung mano po. Pag yun, umalis niyo po yung mano po, ano pang paggalang? Kita mo sa po, kahit nagkakabanggaan na yung ulo, then bounce sila ng bow, diba? Ate Joby, nagkakabanggaan yung ulo, nagkakabukol po. Pero kasi, pinakikita nila po yung kanilang paggalang, respeto. Pero tayo, mayroon tayong distinction na sa Pinoy. Nagmamano po tayo, mano po, nanay, mano po, tatay. Yung atin naman natin, nagbe-beso-beso tayo. Huwag po natin kakalimutan yung mga ganyan paggalang. Diyan tayo makikilala bilang isang Pilipino na magalang, mapait, at doon sa pinag-uusapan natin beauty, maipakikita natin ang gagaling ng mga Pilipino, ang babait, ang gaganda. So maganda ang tingin nila sa atin, hindi lang sa ating panglabas, kundi pang loob din. So yan po, ikalat niyo po yung magandang balita. Ito, attitude. Alam mo Kuya Boy, maganda yung sinabi mo dahil gusto ko lang ipaalala sa mga OFWs, medyo maghinay-hinay sila sa pamimili ng mga gamit abroad. Alam mo ba, nagsisisi ako Kuya Boy, based on my own experience, 25 years ako sa abroad, 25 years. Tapos, ang dami kong gamit, punong-puno yung bahay ko ng gamit, wala naman akong pera, di ba? Yun yung pagkakamali ko. Kaya, itinaalam ko sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, samantalahin nilang mag-ipon ng pera. Liquid ang kailangan gawin nila, huwag yung mga gamit. Dahil ang gamit kasi, kumukupas, naluluma, nasisira, nawawala. Lalo na kapag sinalubo ka ng dilubyo, yung baha, di ba? Yung lindol, yung alam nyo, ako nagsisisi ako kaya nga nangihinayang ako sa mga gamit na napundar ko kasi yung gamit na yun, halos ngayon hindi ko na pinakikinabangan, nakatampak lang sa bodega. No? Samantalang marami sana akong mas matutulungan kung ito ay magiging pera. Diba? Kaya alam nyo, pilit kong pinakikialaman ang buhay na may buhay. Ayun, in the sense, gusto ko kasi yung mga OFWs na mga kaibigan natin, mga mahal natin, mga kilala natin, yung magkaroon sila ng maagap na pagpapasya sa sarili nila. Alam mo Kuya Boy, minsan pag narito na sa Pilipinas alam mo ba kahit libo-libo ang dala mong pera, ang dali maubos. Ang dali maubos. Yes, ang importante, bumili rito. Madali lang bumili lang sa gamit kung may pera ka. Pero kung bili ka ng bili ng gamit na wala namang wala kang pera, di yes, please lang.
kinakailangan mag-ipon ka ng mag-ipon. Dahil kung nandito ka sa Pilipinas, madali ka nang makabili ng gamit. Makakapamili ka sa kabagong uso. Kung mamimili ka na doon sa pagdating mo ng Pilipinas, hindi gano'ng nagtatagal, naluluma na. Kaya kinakailangan, pag-isipan ng mabuti na mag-ipon muna at saka huwag masyadong maliw sa mga bagay-bagay na hindi naman kailangan. At ang pera mo, bago mo gastusin, isipin mo kung iyon ay mahalaga. Diba? Uy, galing. Alam mo, Ate Yoli, parang tinamaan ako dyan. Tinamaan ako kasi masyado akong maluho nung araw. Gusto ko lahat ng gamit ko imported. Lahat ng gamit ko signature. Mahilig ako sa mga Paco Rabanne, mahilig ako sa mga Armani, mga Double Fish, mahilig ako dyan. At napakahilig ko sa mga gamit na galing sa Germany, yung mga ganon. Ngayon, alam mo, naiiyak ako. Hindi original talaga, pero sa isang banda, mali. Ayan. Maling-mali na kung saan ay pinagsisisihan ko na. Okay? Pinagsisisihan ko dahil una, at my age now, dapat, minayin ko naman ako so far. Kaya na okay na rin. Kaya lang, mas marami sana akong maiipon kung hindi ko inuna yung pagbibili na kung ano-ano na hindi pala kakailanganin ng anak ko. Ayan, di ba? So, yun po yung mga pagsisisi na dapat po yung mga OFWs natin ngayong panahon na to ay mag-ingat po kayo sa pera inyong kinikita dahil hindi yan madaling kitain, no? Mahirap. At mas maganda invest nyo na lang yan sa bangko, invest nyo sa mga funds, no? Na kung saan ay piliin nyo rin yung mga company na alam natin may security. Diba? Kasi alam mo, tingnan nyo namin nagsasarat yung bangko ngayon. Kaya pipili ka rin ng mga bangko na alam mong sigurado ka. At yung another advice din, yung mga kababayan natin na iniwan ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, dapat po mahalin po ninyo ang perang ipinadadala sa inyo. Huwag nyo ang gamitin ang pera ng mga OFW na mahal ninyo sa kung ano-ano lang, di ba? Isang advice mga ate. Ang ibig sabihin din, yung pinapadalang pera ng inyong mahal sa buhay na nagpapakahirap sa ibang bansa ay huwag niyong samantalahin na laspagin sa mga bagay-bagay bili na wala namang halaga yung mga ano dyan. Ibig sabihin, hindi naman kailangan yung mga bagay-bagay na bibiliin mo. Tuloy, mag-ipon din yung mga yung pinaladala ng pera. Kung gagastusin ng pera, yun talagang mahalaga para sa paggagasta. Dahil iyon ay pinaghirapan din ng inyong mahal sa buhay sa ibang bansa. Umaasa din ang pinaladala ng pera ay hinay-hinay din ang paggastos. Kaya, parehas lang. Ganun din yung nasa ibang bansa at saka yung nandito sa Pilipinas. Huwag yung mga nilo ang gagawin. Kinakailangan. Mag-ipit-ipit din para ika nga pagdating nung galing sa ibang bansa ay mayroon ka rin na ipon. Diba? Ganun ang natin. Yung iba kasi, yung pinaladalan, kung ang babayan nga doon sa abroad, pag pinaladalan pera dito sa Pilipinas, sinasamantala naman ng asawa na gastusin sa mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat. Ganun din ang babae. Kapag ang lalaking nasa ibang bansa, yung babae, pag nakakatanggap ng pera galing din sa mister niya, nilalaspat din lang ng bibili lang yung mag-asawa o yung pamilya na dapat pinaladala ng pinaghirapan ng asawa sa bansa na natututo mag-ipon. Pero kadalasan ay kumbaga sa kanya nakataran pa na doon sa pinapadalang pera, gastusin lang ginagawa. O di kaya ang lalaki ng bababae.
Ang babae naman na naiiwan, nalalati. So yung pera ng pinirapan ng asawa, yun ang. Kaya, karamihan talaga nangyayari na hindi gumaganda ang takbo ng pamumuhay ng pamilya. Kadalasan ay nauwi sa wala. Bibigyan lang yung talagang nagiging matagumpay. Kaya maraming salamat sa advice. Nako, napakaswerte ho. At narin ko si Professor Montelodo. Professor, humati ka lang muna. Live ako sa kakampiyon mo. Ano yan? Kakampiyon kayo. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat na nakikinig sa katanghaliang masikat na araw. Ito po si Professor Toledo na retirado ng nagtuturo dahil nakukonsumin na. Ano ba ang kwento? Nandito po kami sa Rembrandt, katatapos lamang ng isang press con tungkol sa stem cell na usok-uso ngayon. Pagpaganda raw ito, pagpabata, maraming advantage. Kaya lang, yung palang stem cell, pwedeng manggaling sa hayop, pwedeng manggaling sa tao. Kaya siguraduhin nyo, pag nagpa-stem cell kayo, ay galing sa sarili ninyo ang stem cell na ipopropagate. Kasi baka mamaya, imported, galing sa China, galing sa mga inabort na mga bata, ay palagay ko hindi maganda. Ang sabi ni Dr. Olate ng Philippine Medical Association, dapat kung magpapa-stem cell ka, galing mismo sa iyo ang stem cell. Kaya, yan ay isang uso ngayon, hindi lang uso, kundi ito yung mga medical breakthrough na naka-counter na natin ang pagtanda. Yung mga nakita ko nagpa-stem cell, dating 60 na, nagmumukhang 40, 35. Walang nabibili dito sa butika. Pero, yan ngayon yung mga medical breakthrough. Ito na po si Bibi. Bumati ka, oh. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Ano ba ang topic dito? Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay sa atin. At ito po si Juvie de Guzman. Thank you very much sa lahat na aking mga guests. I love you all.